sa dulo ng barangay Luntian, kung saan ang mga palayan ay kumikinang sa araw at ang mga punong kawayan ay parang mga bantay na walang tulog, may isang ilog na kinatatakutan at sinasamba ng sabay. Tinatawag nila itong ilog ng sumpa. Pero ang matatanda, kapag hindi naririnig ng mga bata, mas gusto nilang tawagin itong ilog ng hininga dahil sabi nila may sariling hinga ang tubig doon. Kapag tag-init at bitak-bitak na ang lupa, kapag ang ibang sapay pulos bato at alikabok na lang, ang ilog na iyon ay umaagos pa rin. Malamig, malinaw at malalim sa gitna na para bang may bukal sa ilalim na walang katapusan ng luha. Maraming nagsasabing biyaya iyon, pero mas marami ang naniniwalang kapalit ng biyaya ay isang lihim. At ang lihim na iyon, isang araw, ay matatagpuan ng isang mangingisdang halos wala nang maipakain sa sarili. Ang pangalan niya ay Leo. Si Leo ay 27 taong gulang, payat sa kakulangan at sanay nang tumawa kahit may sugat ang buhay. Lumaki siyang anak ng mangingisdang nalunod sa bagyo at inang pumanaw sa lagnat. Naiwan siya sa mga tiyahin at tiyuhin na mabait lang kapag may huli siya. Kapag wala, kapag umuuwi siyang bitbit ay hangin at hiya. Ang salita sa bahay ay parang latigo. Bakit ka pa bumabangon kung wala ka ring dala? Ang lalaki, dapat may silbi. Kung hindi ka marunong mangingisda, maghukay ka na lang ng lupa. Pero si Leo, kahit paulit-ulit na sinasaktan ng pangungutya, ay hindi naging bato. Tao pa rin siya. At ang taong gutom ay kayang sumugal sa takot. Kaya nang dumating ang tag-init na pinakamainit sa alaala ng baryo, nang ang dagat ay tila nagiba ang ugali at naging kuripot sa isda, naisip ni Leo ang ilog na bawal nilang lapitan. May matandang albularyo sa Luntian, si Mang Simo, na laging nakaupo sa ilalim ng acacia sa tapat ng maliit na kapilya. Madalas siyang kausapin ng mga tao kapag may panaginip silang mabigat o may batang nilalagnat na walang paliwanag. Isang beses, habang dumadaan si Leo, tinawag siya ni Mang Simo nang parang matagal na siyang hinihintay. "Leo," sabi nito, mababa ang tinig. "Huwag mong balak maghanap ng swerte sa ilog." Hindi pa nagsasalita si Leo, pero parang nabasa na agad ang laman ng dibdib niya. "Paano niyo po nalaman?" tanong ni Leo, pilit na magaan. Ngumiti si Mang Simo, hindi masaya kundi may bigat. "Ang ilog na yon," sabi niya, "hindi natutuyo dahil may nakagapos roon. At ang nakagapos hindi hayop, hindi tao, diwata." Napalunok si Leo. Matagal na niyang naririnig ang bulong-bulungan. May babaeng umiiyak sa tubig kapag gabi, may mga kandilang kusang nagsisindi sa pampang, may isdang puti na parang may mata ng tao. Pero ibang bagay ang marinig ito mula sa matandang hindi basta-basta nagsasalita ng walang dahilan. "Diwata po," ulit ni Leo. "Bakit nakagapos?" Sumandal si Mang Simo sa tungkod niya. "Parusa, noon pa. Bago pa tayo." "Kanino pong parusa?" Tumitig ang matanda sa malayo, sa direksyong kinaroroonan ng ilog na parang pilit niyang inaalala ang isang kasalanang hindi kanya. Sa batas ng mga nilalang, sa batas ng bundok at tubig, sa batas ng kapalit. At saka siya tumahimik na para bang may pader na hindi pwedeng lampasan kahit ng salita. Gustong magtanong pa ni Leo, pero dumaan ang isang babae na may pasan na timba at nakinig na sa kanila. Tumigil si Mang Simo at biglang nag-iba ang tono. "Kung pupunta ka roon," dagdag niya, "tandaan mo, huwag kang mangako kahit kanino." Ang salita sa ilog ay nagiging tanikala. Kinilabutan si Leo. Ngunit ang kilabot kapag gutom ang tao, minsan nagiging tapang. Kinagabihan, habang ang baryo'y tahimik at ang mga kuliglig ay parang nagbibilang ng oras,
Kinuha ni Leo ang lambat niyang may punit, ang kanyang lumang itak, at isang maliit na kandila na iniwan ng ina niya noon pa. Kandilang kulay dilaw na may amoy sampagita kahit walang sindi. Hindi niya alam kung bakit iyon ang kinuha niya. Parang may kamay na hindi nakikita na nagtulak sa kanya. Lumakad siya sa makitid na daan papunta sa gubat. Sa bawat hakbang naririnig niya ang mga kwento. May nawawala raw sa ilog, may nagigising na may pasa sa leeg, may nakikitang mga yapak na hindi tao, hindi rin hayop, parang paa ng ibon pero mas malaki, mas mabigat. Sa gitna ng gubat, nagbago ang hangin. Hindi na ito simpleng amoy ng dahon at lupa. May halong lamig at bango na parang bulaklak sa libingan. Matamis pero may kasamang pangamba. At nang marating niya ang pampang, napahinto siya. Ang ilog ay mas malinaw kaysa sa kahit anong tubig na nakita niya. Sa ilalim, tanaw ang mga batong puti, ang mga lumot na umuugoy, at ang mga isdang kumikislap na parang pilak. Ngunit ang pinakamapapansin ay ang tahimik nito. Hindi tahimik na normal, kundi tahimik na parang may nakikinig. Lumuhod si Leo at isinawsaw ang kamay. Napakalamig. Hindi lamig ng gabi lang, kundi lamig na parang galing sa ilalim ng mundo. May huli ba rito? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang lambat, inihagis ito sa bahagi kung saan mas malalim. Kumilos ang tubig. Nagkaroon ng maliliit na bilog na alon, parang may huminga sa ilalim. Sandali lang, hinila niya ang lambat. May laman! Nagliwanag ang mga mata niya. Sa wakas, kahit isang gabi lang, may maiuuwi siya. Ngunit nang iangat niya ang lambat, hindi siya isda ang unang nakita, kundi isang hibla ng kadena. Kadena na hindi kalawangin, kumikislap sa dilim na parang pilak at tila buhay. Dahil gumagalaw ito ng bahagya, parang may pulso. Sumunod ang isa pang hibla at isa pa hanggang sa nakita niya ang dulo. Nakabaon sa ilalim ng tubig, sa isang bato na may ukit na parang mga simbolo. Napatras si Leo, ngunit huli na. Sa pag-angat ng lambat, umangat din ang tubig sa gitna ng ilog. Parang binuksan ang takip ng isang lihim. May lumitaw na liwanag, hindi apoy, hindi buwan, kundi liwanag na parang galing sa loob ng tubig. At doon, sa pagitan ng dalawang bato, nakita niya ang babae. Hindi siya lumutang tulad ng tao. Para siyang nakatayo sa ilalim ng tubig at ang tubig ay tila kortinang nakabalot sa kanya. Mahaba ang buhok niya, itim na parang gabi, at ang balat niya ay maputla, parang sinag ng buwan sa ibabaw ng ilog. Sa magkabilang pulso niya, may kadenang katulad ng nahila ni Leo, nakapulupot at nakakabit sa batong may ukit. Ang mga mata niya ay dilaw berde, parang tubig na may liwanag. At nang tumingin siya kay Leo, hindi takot ang una niyang ipinaramdam, kundi pagod. Pagod na parang daan-daang taon na siyang naghihintay. Bakit mo ginising ang ilog? Ang tinig niya ay hindi malakas, pero umabot sa loob ng dibdib ni Leo na parang may kamay na humawak sa puso niya. Nanigas si Leo. Ako. Mangingisda lang po. Gutom na po ako. Gutom, ulit ng babae. At sa salitang iyon ay parang may lungkot na lumalim ang tubig. Gutom din ang nagdala sa kanila rito noon. Sa kanila? Nanginginig na tanong ni Leo. Ngumiti ang diwata, ngiting halos wala ng lakas. Leo, sabi niya, at lalo siyang kinilabutan dahil hindi niya sinabi ang pangalan niya. Ikaw ang unang taong lumapit dito na hindi nagdala ng yabang, hindi panunuhol, hindi pagnanasa. Paano niyo po alam ang pangalan ko? Halos pabulong na lang si Leo. Dahil ang ilog, sabi niya, naririnig ang mga pangalan ng mga taong umiiyak sa gabi. Nalaglag ang kamay ni Leo sa hangin. Naramdaman niyang biglang bumigat ang buong mundo. Lahat ng gabi na tinago niya ang luha, lahat ng araw na nilunok niya ang hiya, narinig pala ng ilog.
At ang diwata tila nakita lahat. Hindi ako dapat makita. Dagdag ng diwata, maliban kung ang tanikala ko'y ginambala. Dahil kapag nakita mo ako, may pipiliin ka. Anong pipiliin ko? Tanong ni Leo habang ang lalamunan niya'y tuyo. Palalayain mo ba ako? Sabi ng diwata, dahan-dahan, parang bawat salita ay may kapalit. Kapalit ng sumpang iiwan ko sa'yo? Napatitig si Leo sa kadena, sa bato, sa mga simbolo, sa mga pulso ng diwata na tila may sugat na hindi naghihilom. Hindi ko po alam, umamin siya. Hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi mo kailangan ngayon, sabi ng diwata. Pero dahil nandito ka na, ang ilog ay magiging mas malapit sa iyo kaysa sa ibang tao at ang mga bantay nito, mapapansin ka. Sa sandaling iyon, may narinig si Leo na pagaspas. Hindi ibon, hindi paniki. Sa kabilang pampang, may anino na gumalaw, matangkad at payat, parang taong walang mukha. Sa ilalim ng mga puno, may mga matang kumikislap, parang mga alitap-tap pero mas malamig. Umalis ka, maring sabi ng diwata, at sa unang beses, may init ang tinig niya. Bago ka pa nila kilalanin. Silang sino? Tanong ni Leo, nanginginig. Hindi sumagot agad ang diwata. Sa halip, tumitig siya sa kandilang dala ni Leo, yung kandilang amoy sampagwita. At doon, nagbago ang mukha niya. Parang may lumang alaala na sinuntok siya. Ang kandilang yan, bulong niya. Saan mo nakuha? Sa nanay ko po, sagot ni Leo. Iniwan niya sa akin bago siya mawala. Naglaho ang pagod sa mata ng diwata at napalitan ng takot. Takot na hindi niya para kay Leo, kundi para sa isang bagay na mas malaki. Kung ganon, sabi niya, mas malalim ang ugat mo sa ilog kaysa sa iniisip mo. At saka, bago pa makapagtanong si Leo, biglang umalo ng tubig na parang may humila mula sa ilalim. Ang lambat niya'y natanggal sa kamay. Ang kadena ay bumulusok pabalik sa ilalim, tila hinigop ng isang puwersang ayaw maabala. Isang sandali nakita pa ni Leo ang diwata. Nakatingin sa kanya na parang gustong sabihin ang napakaraming bagay ngunit bawal. Babalik ka, sabi niya. Tila kasabay ng pag-urong ng liwanag. At kapag bumalik ka, hindi na lang gutom ang dala mo, kundi kapalaran. Pagkatapos, tila nagdilim ang ilog. Nawala ang liwanag. Nawala ang diwata. Ang tubig ay bumalik sa normal, parang walang nangyari. Pero si Leo, nakaluhod pa rin sa pampang, nanginginig, basang-basa ang palad at nakatitig sa kawalan. Sa likod niya, may mga yabag na dahan-dahan. Hindi tao ang tunog, hindi hayop ang bigat, parang paan na putik ang suot. Bumaling siya at nakita niya sa ilalim ng mga puno ang hugis ng isang matandang lalaki. Napakapayat, nakakimono, na parang lumang tela at ang muka ay natatakpan ng anino. Ngunit ang dalawang mata ay maliwanag na pula. Matagal na kaming naghintay, sabi ng nilalang, at ang tinig ay parang kahoy na kinikiskis. May nakakita na rin sa kanya. Napatayo si Leo at napaatras, hawak ang itak na walang saysay sa ganoong takot. Sino kayo? Garalgal niyang tanong. Tumawa ang nilalang, mababa, at ang mga punong kawayan ay tila sumabay sa pagtawa. Ako ang tagapagbantay ng sumpa, sabi nito. At ikaw? Ikaw ang susunod na maaaring maging susi o maging kapalit. Sa sandaling iyon, kusang nagsindi ang kandila sa kamay ni Leo. Kahit wala siyang apoy, umilaw ito ng dilaw na liwanag at kumalat ang amoy sampagwita, matapang at malinis. Napaatras ang nilalang, parang nasaktan sa bango. Ah! Bulong nito at ang boses ay napuno ng galit. Kaya pala bumalik ang apoy.
At bago pa makagalaw si Leo, tumakbo ang nilalang papasok sa dilim, naglaho na parang usok. Tahimik na naman ang gubat. Ngunit ang dibdib ni Leo ay parang hindi nababalik sa dati. Kahit wala siyang nahuling isda, alam niyang may mas mabigat siyang naiuwing bagay. Isang lihim at isang tanong na nakabaon na sa kanya. Kung palalayain niya ang diwata, anong sumpa ang kapalit? At kung hindi niya siya palalayain, sino ang papalayain ng ilog sa halip? Sa pag-uwi niya sa baryo, ang tubig sa kanyang palad ay hindi natuyo. Parang may sariling buhay, parang tanda. At sa malayo, sa direksyong kinaroroonan ng ilog, tila may isang tinig na pabulong na sumabay sa hangin. Bumalik ka, Leo. Hindi nakatulog si Leo ng gabing iyon. Kahit nakahiga na siya sa banig na amoy araw at pawis, kahit naririnig na niya ang hilik ng tiyuhin niyang lasing sa tuba, na natiling gising ang dibdib niya, tila may ilog na umaagos sa loob nito. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang larawan ng diwata. Ang pagod na titig, ang kadenang kumikislap sa ilalim ng tubig, at ang tinig na tila umuukit ng pangako sa hangin. Mas lalong hindi siya mapalagay dahil sa kandila. Nakatayo iyon sa tabi ng kanyang banig, patay na apoy ngunit sariwa pa rin ang amoy ng sampagwita na parabang may kaluluwang nakakabit dito. Sinubukan niya itong itago sa baul, pero ilang sandali lang, naramdaman niyang parang may kulang sa paligid, parang may hangin na nawala. Kaya ibinalik niya ito sa tabi niya at doon lang humupa ang bigat sa kanyang dibdib. Anong klaseng kandila ka ba? Bulong niya. Hindi sumagot ang kandila, ngunit sa anino sa dingding, tila gumalaw ang apoy na wala naman. Pagsikat ng araw, ramdam na ng buong baryo ang kakaibang pagbabago. Ang ilog ng sumpa na dati tahimik at bihira lang lapitan ay naging paksa ng mga bulungan. May isang bata raw na nakakita ng liwanag sa gitna ng tubig bago magbukang liwayway. May isang babae raw na nagigising gabi-gabi dahil may kumakatok sa kanyang bintana. Ngunit kapag binuksan niya, ang tanging naroon ay mga basang bakas ng paa papalayo sa ilog. At may isang mangingisdang umuwi na nanginginig, walang huli at may matang tila may dalang lihim. Si Leo. May nakita ka raw kagabi, sabi ng tiyahin niyang si Aling Pura habang nagsasandok ng kanin na kakaunti pa sa hiya. Sa ilog. Tumigil si Leo sa pagkain. Sino pong nagsabi? May nakakita sa'yo. Singit ng tiyuhin. Nag-iisa ka raw, kausap ang hangin. Napayuko si Leo. Hindi niya kayang magsinungaling ng diretsyo, ngunit hindi rin niya kayang magsabi ng totoo. Wala po, sagot niya sa huli. Isda lang ang hinanap ko. Tumawa ang tiyuhin, mapait. Sa ilog na yon, kung isda lang ang hanap mo, bakit nanginginig ka pa rin hanggang ngayon? Hindi na sumagot si Leo. Tumayo siya at kinuha ang lambat. Ang lambat na ngayoy may bahid ng putik na hindi niya matanggal kahit ilang beses ng hugasan. Sa bawat hibla, parang may kumapit na anino. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa acacia kung saan madalas umupo si Mang Simo. Naroon ang matanda, tila naghihintay. Bumalik ka, sabi nito, bago pa makapagsalita si Leo. Opo, sagot niya. At may nakita po ako. Tumango si Mang Simo. Hindi mo kailangang ikwento lahat. Ang mahalaga, nakita ka rin nila. Sino po sila? Tanong ni Leo. Ang matanda'y tumingin sa ilog bagamat hindi ito kita mula roon. Ang mga bantay. Ang mga hindi pwedeng mamatay pero hindi rin tunay na buhay. Parang yung nakita ko kagabi. Nanginginig na tanong ni Leo. Matangkad, payat, pulang mata? Napasinghap si Mang Simo. Kung ganon, mas mabilis ang galaw ng sumpa kaysa sa inaasahan ko. Sumpa po, ulit ni Leo. Umupo ang matanda sa mas mababang bato at sinenyasan si Leo na gawin din iyon. Makinig ka, Leo. Hindi ito kwento ng takutan. Ito'y kasaysayan na pilit ibinaon. Noon pa raw,
bago pa itinayo ang baryo, may diwata ng tubig na nagngangalang Amihan. Siya raw ang nagbabantay sa daloy ng ilog, sa ulan at sa bukal. Kapag may tagtuyot, siya ang umiiyak. Kapag may baha, siya ang pumipigil. Ngunit nagkamali raw si Amihan. Umibig siya sa isang tao. Parang kwento lang. Bulong ni Leo. Hindi lahat ng kwento ay kasinungalingan, sagot ni Mang Simo. Ang lalaking minahal niya ay nangako. Nangakong babalik. Nangakong ipagtatanggol siya laban sa mga batas ng mga nilalang. Ngunit ang tao, madaling matakot. Nang matuklasan ng ibang diwata at mga bantay ng balanse ang paglabag, pinarusahan si Amihan. Ikinadena siya sa ilog upang maging puso ng daloy. Habang buhay, walang pagtakas. Kapalit ng kanyang pagkakagapos, hindi raw matutuyo ang ilog at mananatiling buhay ang lupa. Isang buhay kapalit ng marami, bulong ni Leo. Isang kalayaan kapalit ng mundo, dagdag ni Mang Simo. Tahimik sila sandali. Sa hangin, may dumaan na malamig na simoy at sa malayo, may narinig na tila kaluskos sa mga puno. Ang mga bantay, pagpapatuloy ng matanda, sila ang nagpapatupad ng sumpa. Kapag may taong masyadong lumapit sa lihim, sinusubok nila, tinatakot. Kung hindi umatras, kinukuha. Kinukuha? Napatindig ang balahibo ni Leo. May mga nawawala sa ilog, sabi ni Mang Simo. Hindi sila nalunod. Inilagay sila sa pagitan, hindi buhay, hindi patay, bantay kapalit ng kalayaan. Naalala ni Leo ang pulang mata sa dilim. Ang tinig na nagsabing maaari siyang maging susi o kapalit. Bakit po ako? Tanong niya. Marami namang tao rito. Dahan-dahang tumingin si Mang Simo sa kanya. Dahil sa kandila, nanlamig si Leo. Alam niyo po? Amoy pa lang, sagot ng matanda. Alam ko na. Iyan ay kandila ng panata. Hindi basta-basta na ipapamana. Kandila lang po iyon ng nanay ko. Hindi, maring sabi ni Mang Simo. Ang ina mo, Leo. Minsan na ring lumapit sa ilog. Parang may bumagsak sa dibdib ni Leo. Ano po? Hindi niya sinabi sa iyo para protektahan ka. Paliwanag ng matanda. Isa siya sa mga tinawag pero tumanggi siya. May inialay siyang panata kapalit ng iyong buhay. Tahimik si Leo. Ang mundo ay tila umikot ng mas mabagal. Kung ganon, sabi niya sa wakas, ako ang kapalit ngayon. Tumango si Mang Simo. Ikaw ang naiwang tanong. Hindi pa man siya nakakasagot, biglang dumilim ang paligid. Hindi literal na gabi, kundi parang may ulap na dumaan sa ibabaw ng araw. Naramdaman nilang pareho ang pagbabago. Ang hangin ay bumigat, ang lupa ay tila humigpit. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang tatlo. Hindi sila ganap na tao. Ang isa ay may katawan ng matandang lalaki, ngunit ang mga paa ay parang sa tagak, mahahaba at baluktot. Ang ikalaway babae ang hubog, ngunit ang muka ay walang bibig, tanging mata lamang na itim na itim. Ang ikatlo'y maliit, parang bata, ngunit ang anino nito'y mas malaki kaysa sa katawan. Tagapagsalita ng sumpa, sabay-sabay nilang sabi, iisa ang tinig. Tumayo si Masimo at humawak sa tungkod. Hindi pa oras, maring sabi niya. Hindi pa siya pumipili. Ang ilog ay nagising, sagot ng mga bantay. May nakakita, may nakaalala, ang oras ay gumagalaw. Naramdaman ni Leo ang init sa tabi niya. Ang kandila na dapat ay patay ay kusang nagliyab. Muli, kumalat ang amoy ng sampagita. Napaatras ang mga bantay, parang may hindi sila kayang lapitan. Anak ng panata, wika ng walang bibig. Babalik ka sa ilog bago lumubog ang ikatlong araw. Bakit? Lakas loob na tanong ni Leo. Dumako sa kanya ang pulang tingin ng unang bantay.
dahil si amihan ay humihina at kapag naputol ang daloy, ang ilog ay kukuha ng kapalit ng kusa. Maraming mamamatay? Tanong ni Leo. Mas masahol, sagot ng ikatlo. Maraming mabubuhay, ngunit may sumpa. Pagkasabi nito, naglaho ang mga bantay na parang usok na hinigop ng lupa. Bumalik ang liwanag, bumalik ang tunog ng mga ibon, ngunit ang bigat ay nanatili. Naupo si Leo, nanginginig. May 3 araw ka, sabi ni Mang Simo, mahina. Sa 3 araw, may matutuklasan ka tungkol sa diwata, sa sumpa at sa sarili mo. Paano kung ayaw kong bumalik? Tanong ni Leo. Tumitig ang matanda sa kanya, puno ng lungkot. Ang tanong, Leo, papayag ba ang ilog? Sa malayo, tila may kumulog, kahit walang ulap. At sa hangin, may pabulong na tinig na pamilyar na ngayon kay Leo. 3 araw. At sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya basta mangingisda. Siya ay tinatawag ng ilog bilang saksi, bilang susi, o bilang kapalit. Unang araw, nagising si Leo na may latay ng panaginip sa dibdib. Parang may kamay na humawak sa puso niya habang siya'y tulog. Pawisan ang noo niya kahit malamig ang umaga. Sa labas, ang baryo ay tila normal. May mga manok na tumitilaok, may mga batang nagtatakbuhan, at may usok na umaangat mula sa mga lutuan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam ni Leo ang isang pagbabago, parang may lihim na pintuang bumukas at hindi na muling maisasara. Ang kandila ay nakatayo pa rin sa tabi ng banig. Hindi ito naupos kahit ilang ulit nang nagliyab kagabi. Ang mitsay buo pa, puti, na para bang hindi pa nasisindihan kailanman. 3 araw, bulong ni Leo. Ano ang kailangan kong malaman? Parang sagot, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, naroon si Aling Rosa, ang pinakamatandang babae sa baryo. Mas matanda pa raw sa kapilya, sabi ng mga bata. May dala siyang bayong na puno ng dahon at ugat, at ang likod niya ay baluktot na parang punong tinamaan ng maraming bagyo. Hinahanap ka ng alaala, sabi nito. Diretso, walang bati. Napakurap si Leo. Alaala po? Ang ilog, sagot ni Aling Rosa. At ng ina mo. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi madalas banggitin ang ina ni Leo. Sa baryo, mas madaling kalimutan ang mga babaeng namatay ng tahimik. Sumama ka, dagdag ng matanda, bago ka paunahan ng takot. Walang nagawa si Leo kundi sundan siya. Dinala siya ni Aling Rosa sa likod ng lumang kapilya kung saan may balon na matagal nang hindi ginagamit. Sabi ng iba, natuyo raw yon. Ngunit paglapit ni Leo, narinig niya ang tunog ng tubig. Mahina pero buhay. Ito ang daanan, sabi ng matanda. Hindi papunta sa ilalim, kundi pabalik. Pabalik saan? Tanong ni Leo. Sa mga sandaling ayaw maalala ng ilog, sagot nito. Kinuha ni Aling Rosa ang isang dahon na hugis palad at isinawsaw sa balon. Nang iangat niya iyon, ang tubig ay kumintab at sa ibabaw nito'y parang may gumalaw na mga anino. Ilapit mo ang kandila, utos niya. Ginawa ni Leo. Sa sandaling lumapit ang kandila, kumislap ang tubig at biglang nagbago ang paligid. Hindi na sila nasa likod ng kapilya. Nasa pampang ng ilog sila, ngunit hindi sa kasalukuyan. Mas makapal ang gubat, mas malinaw ang langit at walang bakas ng baryo. Sa di kalayuan, may isang babaeng nakaluhod sa tubig, umiiyak. Kilala mo ba siya? Tanong ni Aling Rosa. Nanikip ang dibdib ni Leo. Nanay ko. Mas bata ang anyo ng ina niya rito. Mahaba ang buhok, walang bakas ng sakit sa mukha. Sa harap niya, may liwanag sa gitna ng ilog. Unti-unting lumitaw ang anyong pamilyar. Si Amihan. Hindi nakagapos, hindi pagod,
kundi maringal, parang reyna ng tubig. Bakit mo ako tinawag? Tanong ng diwata sa panaginip na alaala. Para sa anak ko, sagot ng ina ni Leo, nanginginig. Sabi nila, siya raw ang susunod. Lumapit si Amihan. Ang ilog ay hindi pumipili ng walang dahilan. Kunin niyo na lang ang akin, pakiusap ng ina. Huwag ang bata. Tahimik si Leo. Ang lalamunan niya ay parang sinakal ng alaala. Hindi niya alam na may ganitong sandali na minsan ang ina niya ay humarap sa diwata. At ano ang ialay mo? Tanong ni Amihan. Dahan-dahang inilabas ng ina ang kandila, ang parehong kandilang hawak ngayon ni Leo. Panata, habang buhay na pag-alala, kapag tinawag ang anak ko, ang kandilang ito ang magbabalik sa kanya o maghahatid. Nagtagal ang katahimikan. Ang tubig ay tila huminto sa pag-agos. Sa huli, tumango si Amihan. Tatanggapin ko, ngunit tandaan mo, ang panata ay hindi pagtatakas. Ito'y paghahanda. Nagbago ang paligid. Bumalik ang tunog ng balon. Bumalik ang liwanag ng umaga. Si Aling Rosa ay nakatayo pa rin sa harap ni Leo, ngunit ang mga mata nito'y basa. Kaya ka buhay, sabi ng matanda. At kaya ka tinawag. Hindi makapagsalita si Leo, ang mga tuhod niya ay nanghina. May 2 ka pang araw, dagdag ni Aling Rosa. Ang una ay paggunita, ang ikalawa, pagsubok. 2 araw. Hindi na siya pinatulog ng ilog. Habang ang iba'y abala sa araw-araw na gawain, si Leo ay tinawag ng tubig sa bawat patak, sa bawat anino. Hindi niya kailangang lumapit. Ang ilog ang lumapit sa kanya sa anyo ng mga panaginip na gising. Sa gitna ng palengke, bigla niyang nakita ang isang batang lalaki na nahulog sa balon, ngunit walang sumigaw. Sa halip, ang tubig ang umangat at bumalot sa bata, hindi upang lunurin, kundi upang iligtas. Sa gilid, may bantay na nakatingin. Ang batang aninong nakita niya noon at tumango. Sa bukid, may magsasakang halos mamatay sa uhaw. Uminom siya sa isang mumunting sapa na biglang lumitaw. Nang siya'y makabawi, nawala ang sapa na parang panaginip lang. Lahat ng biyaya, bulong ng tinig sa hangin, may katumbas. Sa dapit hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa ilog. Hindi na nagpakita si Amihan. Ngunit naroon ang mga bakas, mga yapak sa putik na hindi tao, mga simbolong muling kumikislap sa bato, at ang tubig na mas mabagal ang agos na parang nahihirapan. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang mga anino, mga taong nakatayo, tahimik, nakatingin sa kawalan, mga bantay na minsang tao. Ganito ba ang kapalit? Tanong ni Leo sa sarili. Ganito ba ang kalayaan? Sumagot ang ilog sa paraang hindi salita. Biglang umalo ng tubig at umangat ang isang kadena, bahagya lang, na parang humihingi ng tulong. 3 araw ay paparating. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na kalahati lang ang liwanag, muling nagpakita ang mga bantay, ngunit hindi bilang banta. Ang oras ay halos ubos na, sabi ng 3 tinig. Ang ilog ay manghihina sa pag-ikot ng buwan. May paraan ba? Tanong ni Leo. Na walang kapalit? Tahimik ang mga bantay. Sa huli, ang walang bibig ang sumagot. May paraan, wika nito. Ngunit hindi mo magugustuhan. Ano? Tanong ni Leo. Ang sumpa ay pwedeng ipasa, sabi ng bantay. Hindi bilang tanikala, kundi bilang tungkulin. Nanlamig si Leo. Ibig niyong sabihin, may kailangang pumalit, dugtong ng isa, ngunit hindi sa pagkakagapos. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Umalon ang ilog na parang may hinahabol na oras. At sa ibabaw ng tubig, sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, lumitaw si Amihan. Mas maputla, mas marupok.
Leo, mahina niyang sabi, hindi kita tinawag para magdusa. Tinawag kita dahil ikaw lang ang makakakita ng buo. Mang alin? Tanong niya. Mang pagpili, sagot niya. Kalayaan, sumpa o pagbabago. Sa likod niya nagsimulang magliwanag ang mga simbolo sa bato. Parang orasang papatak ang huling buhangin. Ang ikatlong araw ay sisikat na. At sa pagsikat nito, may isang buhay na kailangang magbago. Alinman kay Amihan, kay Leo, o sa ilog mismo. Sumikat ang ikatlong araw na tila may bigat ang liwanag. Hindi ito ang karaniwang umagang dala ng sigla o pag-asa. Ang araw ay parang mata na muling nagbukas matapos ang mahabang pag-idlip. Nakatingin, nagmamasid, naghihintay ng pasya. Sa bawat hakbang ni Leo palabas ng bahay, ramdam niyang parang may bilang ang oras sa ilalim ng lupa. Hindi siya pinigilan ng tiyuhin at tiyahin. Hindi nila alam kung bakit siya aalis, ngunit marahil ay sanay na silang hindi siya maintindihan. Sa isang sulok ng bahay, iniwan ni Leo ang lambat at itak. Kinuha lamang niya ang kandila at isang maliit na sisidlan ng tubig mula sa balon sa likod ng kapilya. Kung hindi na ako bumalik, bulong niya sa sarili, sana kahit minsan naging sapat ako. Sa pagpasok niya sa gubat, tila nagbago ang daan. Ang mga punong dati magkakahiwalay ay tila naglapit-lapit, parang humihinga bilang iisa. Ang hangin ay may halong alon ng tubig, kahit malayo pa ang ilog. Sa bawat hakbang, may aninong sumusunod. Hindi ito lantad. Minsan ay hugis ng isang ibon na walang pakpak. Minsan ay hugis ng isang taong may baluktot na likod. Alam ni Leo, binabantayan siya. Pagdating niya sa pampang, hindi na tahimik ang ilog. Hindi rin ito nagwawala. Ang agos ay mabagal, mabigat, na parang paghinga ng taong pagod na. Sa gitna ng tubig, bahagyang lumulutang ang liwanag na tila naghihintay sa kanya. Lumuhod si Leo at inilapag ang sisidlan ng tubig at ang kandila sa bato. Ako na, sabi niya. Hindi sigurado kung kanino. Narito na ako. Sumagot ang ilog sa pamamagitan ng pag-angat ng tubig sa paligid niya. Mula sa ilalim, unti-unting lumitaw si Amihan. Mas mahina siya ngayon. Ang buhok niyang dati parang alon ay tila bumigat at nalagas ang ningning. Ang mga kadenang nakapulupot sa kanyang mga pulso ay mas mahigpit, mas malalim ang pagkakabaon sa bato. Dumating ka, bulong niya, at may bahagyang ngiti. Salamat. Hindi ako sigurado kung tama ang ginagawa ko, sagot ni Leo. Pero ayaw kong may mawala pa. Tumitig si Amihan sa kanya. Iyan ang kaibahan mo sa mga nauna. Sa paligid nila, unti-unting lumitaw ang mga bantay. Hindi lang ang 3, kundi marami. Ang iba'y hugis tao, ang iba'y anyong hindi maipaliwanag. Lahat sila'y tahimik, parang mga saksi sa isang lumang ritual. Ang alay ay handa na ba? Sabay-sabay na tanong ng mga bantay. Napahigpit ang hawak ni Leo sa kandila. Kung ang alay ay buhay, sabi niya, sino? Sumagot ang hangin bago pa ang mga bantay. Tinig iyon ni Mang Simo kahit wala siya roon. Ang alay ay hindi laging kamatayan, bulong ng tinig. Minsan ito'y pagtalikod. Napatingin si Leo sa kandila. Naalala niya ang ina, ang mga kamay nito, ang tahimik na tapang, ang panatang hindi niya alam. Sabihin niyo ang totoo. Hinarap niya ang mga bantay. Ano ang hinihingi ng ilog? Tahimik ang mga bantay. Sa huli, lumapit ang pinakamatanda sa kanila. Ang nilalang na unang nakita ni Leo noong gabi ng pagtuklas, ang may pulang mata. Ang sumpa ay buhol, wika nito. Buhol ng pangako, takot at paglabag. Hindi ito mapuputol ng basta-basta, ngunit maaari itong lusawin. Paano?
Tanong ni Leo. May 3 alay, sagot ng bantay. Una, isang panata ng tao. Ikalawa, isang alaala ng diwata. Ikatlo, isang landas na hindi pa nilalakaran. Tumitig si Leo kay Amihan. Anong alaala? Tahimik na ngumiti ang diwata at sa ngiting iyon ay may lungkot na parang paalam. Ang araw na minahal ko ang isang tao, sagot niya. Ang alaala na nagdala sa akin dito. Kung mawala iyon, napabulong si Leo. Mawawala rin ang aking pagkakagapos, dugtong ni Amihan. Ngunit mawawala rin ang isang bahagi ko. Lumunok si Leo. At ang panata ng tao? Ikaw, sabay-sabay na sagot ng mga bantay. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Ano ang panata ko? Na maging tagapagdala, sabi ng pulang matang bantay. Hindi bantay, hindi bihag, kundi tulay. Tulay? Ulit ni Leo. Sa pagitan ng ilog at ng mga tao, paliwanag ng bantay. Sa pagitan ng sumpa at ng pagpili. Tahimik si Leo. Ang ikatlong alay, ang landas na hindi pa nilalakaran, ay unti-unting nagiging malinaw sa kanya. Kung tatanggapin ko, tanong niya, ano ang mangyayari sa buhay ko? Sumagot si Amihan, mahina ngunit malinaw. Hindi ka na magiging karaniwan. Napangiti si Leo, mapait. Hindi naman ako naging ganon. Sa sandaling iyon, may kumulog sa malayo. Ang ilog ay biglang umalon at ang mga simbolo sa bato ay nagsimulang magliwanag, isa-isa, parang mga bituing nalalaglag. Magpasya ka, sabi ng mga bantay. Kapag sumapit ang dilim, pipili ang ilog ng wala ka. Tumingin si Leo sa kandila, sa sisidlan ng tubig, sa mga kamay ni Amihan na may sugat ng kadena. Naalala niya ang gutom, ang hiya, ang mga gabing wala siyang masandalan. At naalala rin niya ang mga biyayang hindi niya namalayan, ang ilog na nagligtas, ang ulan na dumating sa oras, ang buhay na patuloy kahit may kapalit. Huminga siya ng malalim. Ako ang panata, sabi niya. Ako ang tulay. Sa sandaling iyon, ang kandila ay nagliyab ng buong buo. Hindi apoy na sumusunog, kundi liwanag na nagpapainit. Kumalat ang amoy ng sampagwita, mas matapang kaysa dati. Ang tubig sa sisidlan ay umangat, tila sumasayaw sa hangin. Sumigaw ang mga bantay, hindi sa galit, kundi sa pagkamangha. At sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Leo ang pagbabago, hindi sa katawan, kundi sa pagkatao. Parang may pinto sa loob niya na binuksan, at sa likod nito'y ang ilog mismo. Hindi pa tapos, babala ng pulang matang bantay. May huling alay pa. Lumapit si Amihan. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Leo. Malamig, ngunit may buhay. Patawad, bulong niya. At salamat. Isinara niya ang mga mata at sa isang kisap mata, may liwanag na pumutok mula sa kanyang dibdib. Liwanag na anyong alaala. Tawa sa ilalim ng puno, kamay na hinawakan, isang pag-ibig na ipinagbabawal. At unti-unti, parang hamog sa umaga, naglaho ang liwanag. Sumigaw ang ilog, hindi sa sakit, kundi sa paghinga. Ang mga kadenang nakapulupot sa mga pulso ni Amihan ay nagsimulang magbitak. Ngunit kasabay ng pagbitak, naramdaman ni Leo ang bigat ng bagong tungkulin na bumaba sa kanya. Parang ilog na pumasok sa dibdib niya. Hindi pa siya tapos pumili. Dahil ang huling alay, ang landas na hindi pa nilalakaran, ay naghihintay pa. At iyon ang landas na magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na kapalit ng kalayaan. Hindi agad bumigay ang ilog. Kahit nabitak na ang mga kadena sa pulso ni Amihan, kahit nagliyab na ang kandila at tinanggap na ni Leo ang panata na natiling mabigat ang hangin, parang may hiningang pinipigil, parang may salitang ayaw pang bitawan. Ang huling alay, sabay-sabay na wika ng mga bantay, ay hindi ibinibigay. Ito'y nilalakaran.
Biglang nagbago ang anyo ng ilog. Ang tubig sa gitna ay unti-unting humiwalay, tila may kamay na nagbukas ng daan. Hindi ito tuluyang natuyo, kundi nahawi. Nag-iwan ng makitid na landas na kumikislap sa ilalim, parang salamin na basa ng buwan. Sa magkabilang gilid, ang tubig ay umuugong, parang libong tinig na sabay-sabay humihinga. Ang landas na yan, sabi ng pulang matang bantay, ay hindi daan ng paa, kundi daan ng loob. Napatingin si Leo kay amihan. Ang diwata ay nakatayo pa rin sa tubig, nanginginig, parang isang punong kakawala pa lang sa tanikala ngunit hindi pa sanay sa hangin. Kung pumasok ka riyan, sabi niya, mahina ngunit marin. Makikita mo ang mga bagay na ayaw mong makita, mga pagkukulang, mga takot, mga posibilidad na hindi mo pinili. Kung hindi ako pumasok, tanong ni Leo. Tahimik ang ilog, ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. Huminga ng malalim si Leo at humakbang pasulong. Sa unang hakbang pa lang, parang may humila sa kanya pababa, hindi sa katawan, kundi sa alaala. Biglang nagdilim ang paligid at ang tunog ng ilog ay napalitan ng mga tinig. Wala kang silbi. Bakit ka pa nabubuhay? Hindi ka sapat. Mga tinig ng baryo, mga tinig ng nakaraan. Nakita niya ang sarili, mas bata, payat, nakatayo sa gilid ng dagat na walang huli, habang ang ibang mangingisda ay may dalang lambat na puno. Naramdaman niya muli ang hiya, ang galit, ang pagnanais na maglaho. Tumigil ka, bulong ni Leo sa sarili. Hindi ito ang totoo. Ngunit ang landas ay hindi nakikinig sa bulong. Kailangan nito ng pagharap. Sa ikalawang hakbang, nagbago ang tanawin. Nasa loob siya ng bahay, ang kanilang lumang kubo, at nakita niya ang ina niya nakahiga, nanginginig sa lagnat. Naroon siya, nakaupo sa tabi, walang magawa, walang gamot, walang lakas. Kung mas maaga kang bumalik, sabi ng tinig ng alaala. Napahagulgol si Leo. Hindi ko alam, sagot niya, bagamat alam niyang walang nakikinig. Ginawa ko ang kaya ko. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kamay na humawak sa balikat niya. Hindi mabigat, hindi malamig. Si amihan. Ngunit hindi ang amihang kilala niya ngayon. Ito'y anyong alaala rin. Mas malinaw, mas buo. Ang landas, sabi nito, ay sumusubok kung tatakas ka o mananatili. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong ni Leo. Kung hindi mo kayanin, sagot ng diwata, ang ilog ang pipili para sa'yo. Lumakad pa siya. Sa ikatlong hakbang, nakita niya ang hinaharap. Hindi siya mangingisda. Hindi rin siya tagapagbantay na iginapos. Nakita niya ang sarili na naglalakad sa iba't ibang baryo. Sinusundan ng mga taong may dalang sugat, pisikal at hindi. Nakita niya ang sarili na tumatanda ng mag-isa. Walang sariling tahanan, ngunit may ilog sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Ganito ang kapalit, bulong ng landas. Hindi buhay, hindi kamatayan, kundi paglalakbay. Nanikip ang dibdib ni Leo. Mag-isa? Sumagot ang ilog sa anyo ng alon na yumakap sa kanyang mga paa. Hindi para hilahin, kundi para patatagin. Hindi, wika ng maraming tinig. May mga tatawid. Sa ikaapat na hakbang, bumigat ang lupa. Naramdaman niya ang galit. Galit sa mga bantay, sa batas ng mga nilalang, sa diwata, sa mundo. Bakit kailangan may magdusa? Sigaw niya. Bakit hindi na lang pantay? Huminto ang landas. Ang tubig sa magkabilang gilid ay umalon, tila naghihintay. Mula sa ilalim, umangat ang pulang matang bantay. Dahil ang balanse, sabi nito, ay hindi katarungan, ito'y pagpapanatili. Napayuko si Leo.
unti-unting humupa ang galit na palitan ng pag-unawa. Hindi dahil tama ito, kundi dahil totoo. At sa huling hakbang, bumalik siya sa kasalukuyan. Nasa gitna siya ng ilog. Bukas na bukas ang daan. Ang mga kadena ni Amihan ay halos tuluyan ng naglaho, ngunit may isang hibla pang kumakapit sa bato. Ang huling hibla, sabi ni Amihan, ay hindi akin. Tumingin si Leo sa sarili niyang dibdib. May liwanag doon, manipis tulad ng kadena, ngunit hindi bakal. Ito'y panata. Kung tuluyan kong tatanggapin, tanong niya, may mawawala ba sa akin? Ngumiti si Amihan, ngayon ay may luha sa mata. Hindi mawawala, sagot niya, magbabago. Huminga si Leo at hinawakan ang liwanag sa dibdib niya. Hindi ito masakit. Para itong pagbitaw sa bigat na matagal ng pasan. Sa sandaling iyon, naputol ang huling hibla ng kadena. Umalingaw-ngaw ang ilog, malakas, malinaw, parang unang ulan matapos ang tagtuyot. Ang tubig ay muling nagtagpo, isinara ang landas at bumalik sa normal na agos, ngunit may bagong ritmo. Si Amihan ay bumagsak sa tuhod, malaya. Hindi na siya nakakadena. At si Leo, nakatayo sa pampang, ay huminga ng malalim. Alam niyang hindi na siya simpleng mangingisda. Siya na ngayon ang tulay ng ilog. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga matang muling nagmulat sa dilim. Mga nilalang na hindi bantay, kundi mga nagmamasid. Dahil ang balanse ay naibalik at ang mga nagnanais na sirain ito ay nagsisimula ng gumalaw. Hindi nagdiwang ang gabi. Bagamat malaya na si Amihan at bumalik sa maayos na agos ang ilog, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kagubatan. Katahimikang hindi pahinga kundi pagmamasid. Ang mga kuliglig ay tila nag-atubiling umawit. At ang hangin ay naglalakad ng dahan-dahan, parang may iniiwasang marinig. Si Leo ay nakaupo sa pampang, basa ang mga paa, tahimik ang dibdib, ngunit gising ang diwa. Ramdam niya ang ilog hindi bilang tubig lamang, kundi bilang buhay. Isang pulso na umaabot sa kanya, humihinga kasabay ng hininga niya. Ganito pala, bulong niya. Ganito ang maging tulay. Lumapit si Amihan. Hindi na siya liwanag sa ilalim ng tubig. Ngayon ay anyong tao. Simple ang kasuotan. Kulay bughaw na parang langit bago umulan. Ngunit sa bawat galaw niya, may alon na sumusunod. Hindi pa tapos ang pagsubok, sabi niya. Ang kalayaan ko ay nagbukas ng mata ng mga matagal nang nag-aabang. Sino sila? Tanong ni Leo. Bago pa siya masagot, may pumutol sa hangin. Isang tunog na parang sirang kawayan na binabaluktot. Mula sa mga puno sa kabilang pampang, unti-unting lumitaw ang mga nilalang na hindi bantay. Hindi sila tulad ng mga bantay ng sumpa na may katahimikan at bigat. Ang mga ito'y may galaw na gutom. Ang una ay anyong tao na baluktot ang likod, ang balat ay parang tuyong putik, at ang mga matay dilaw na parang sa buitre. Ang ikalaway mababa, maraming kamay ang anino, at ang ikatlo'y halos walang anyo, usok na may mga matang kumikislap. Ang ilog, sabi ng nilalang na baluktot, ay malaya na. Ibig sabihin, walang nagmamay-ari. Sumagot ang ilog sa pamamagitan ng pag-angat ng tubig sa paligid ni Leo. Hindi pananakot, kundi babala. Huwag, maring sabi ni Amihan. Hindi kayo bahagi ng kasunduan. Tumawa ang usok na nilalang. Ang mga kasunduan ay para sa mga bantay. Kami mga nagnanais. Anong nais nyo? Tanong ni Leo. Kahit nanginginig ang mga tuhod niya, lumapit ang baluktot na nilalang. Ang bukal sa ilalim ng ilog, ang alaala ng mga panata, ang kapangyarihang nagpapanatili ng balanse. Kung mapa sa atin iyon, dugtong ng maraming kamay na anino,
Kami ang magiging ilog. Napahigpit ang kamao ni Leo. Ramdam niya ang galit na bumangon. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ngayon may kasamang pananagutan. Hindi kayo makakakuha, sabi niya. At sa tinig niya ay may agos na sumabay. Tumigil ang mga nilalang, nagulat. Hindi sa tapang, kundi sa tunog. Ang boses ni Leo ay may bahid ng ilog. Mababa, malinaw, hindi matitinag. Wika ng baluktot. Naririnig na namin ang tulay. Biglang gumalaw ang tubig, umikot sa paligid ni Leo at amihan, bumuo ng bilog na tila pader. Ngunit hindi ito sapat dahil ang mga nagnanais ay hindi umaatake sa lakas, kundi sa bitak. Sa likod ni Leo may narinig siyang tinig, pamilyar, mahina. Leo, napaikot siya. Sa ilalim ng punong kawayan, nakita niya ang anyo ng kanyang ina, maputla, nakangiti, tulad ng huling alaala niya. "Nanay?" bulong niya. Sumigaw si amihan. "Huwag kang lilingon." Ngunit huli na. Ang anyo ay lumapit at sa mata nito'y may lungkot na tunay. "Pagod ka na," sabi ng tinig na ginaya ang ina niya. "Ibalik mo na lang sa kanila ang tungkulin. Mamahinga ka na." Nanginig ang puso ni Leo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng panata. Hindi bilang lakas, kundi bilang pagod. "Hindi kanya," sabi niya. Pilit na matatag. Ngumiti ang anyo, ngiting napunit. "Lahat kami ay mga alaala na iniwan." Biglang humiwalay ang tubig sa paligid, parang nasugatan ng pader. Sumalakay ang mga nagnanais, ngunit bago pa sila makalapit, may dumagundong sa lupa. Isang tungkod ang tumama sa bato. Si Mang Simo. Kasunod niya si Aling Rosa at ilan pang matatanda ng baryo, hindi armado, walang agimat, ngunit may daladalang mga bagay. Asin, dahon, lumang rosaryo, piraso ng kahoy na may ukit. "Hindi kayo welcome," wika ni Mang Simo, at sa likod ng mga salita niya ay may lakas ng mga panatang hindi naputol. Ang ilog, dugtong ni Aling Rosa, ay hindi pagkain ng mga sakim. Tumawa ang usok na nilalang, ngunit may bahid na pag-aalinlangan. "Mga tao lang kayo." "Oo," sagot ni Leo, humakbang pasulong. "At iyon ang hindi nyo kayang unawain." Itinaas niya ang kamay at ang ilog ay sumunod, hindi bilang sandata kundi bilang paalala. Ang tubig ay umalon sa paanan ng mga nagnanais. Ipinakita sa kanila ang mga alaala ng mga panatang hindi nila kayang dalhin. Sakripisyo, paghihintay, paglimot sa sarili. Sumigaw ang maraming kamay na anino at umurong. Ang baluktot na nilalang ay naglaho sa dilim at ang usok ay hinigop ng hangin. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Nang tumigil ang alon, napaupo si Leo, hingal na hingal. Lumapit si amihan at hinawakan ang balikat niya. "Unang gabi pa lang," sabi niya, "at natututo ka na." "Natuto ng ano?" tanong ni Leo. "Na ang tunay na panganib," sagot niya, "ay hindi ang kadena, kundi ang pangungumbinse." Sa malayo, umalingaw-ngaw ang ilog. Malakas ngunit payapa. Ngunit alam nilang lahat, ang mga nagnanais ay umatras lamang, hindi umurong. At si Leo, ang tulay ng ilog, ay kakailanganing matutong pumili. Hindi lang sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng awa at pagpapabaya. Dahil sa susunod na paglapit ng dilim, hindi na alaala ang gagamitin ng mga kaaway kundi mga taong buhay. Hindi na lihim ang ilog. Pagkaraan ng gabing umatras ang mga nagnanais, kumalat sa barangay Luntian ang balita. Hindi bilang kwento ng diwata, kundi bilang pangyayari. May mga taong nakakita ng alon na umakyat sa pampang ng walang ulan.
May mga may sakit na gumaling matapos uminom ng tubig mula sa ilog. At may mga bangungot na nagsimula ring dumalaw. Panaginip ng tubig na humihila, hindi pababa, kundi papalapit. Si Leo ay hindi na basta mangingisdang naglalakad sa daan. Kapag dumaraan siya, napapatingin ng mga tao. May pag-asa sa mata ng ilan, may takot sa iba, at may pagnanais sa ilang mas tahimik magmasid. Ang tulay, sabi ni Amihan, habang nakatayo sila sa lilim ng mga kawayan, ay hindi lang dinaraanan, sinusubok din. Ano ang susunod? Tanong ni Leo. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, tumingin siya sa baryo kung saan may sigawan. Isang lalaki ang karga ang bata, duguan ang binti. Doon, sabi niya, nagsisimula na. Lumapit si Leo at nakita niya ang isang batang lalaki, si Tomas, tinamaan ng karit habang naglalaro sa bukid. Malalim ang sugat at ang dugo'y tuloy-tuloy ang patak. Dalhin sa ilog, sigaw ng ama ng bata. Sabi nila, gumagaling. Nag-umpukan ng mga tao. Ang ilan ay may dalang tapayan, ang iba'y umiiyak. Sa likod, may mga matang tahimik na nagbabantay, mga matang hindi tao. Nanlamig si Leo. Ito ang babala ni Amihan. Kung hahayaan mo, bulong niya, ang ilog ay magiging lunas sa lahat. At kapag naging lunas sa lahat, mauubos. Lumapit si Mang Simo, hawak ang tungkod. Ikaw ang pipili, sabi niya kay Leo. Hindi ang takot, hindi ang pag-asa ng tao. Tumitig si Leo sa sugatang bata. Narinig niya ang pulso ng ilog, mabilis, pagod. Dalhin siya, sabi ni Leo sa huli. Ngunit hindi sa gitna. Nagkagulo ang mga tao. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ng ilan. Pinangunahan ni Leo ang ama ng bata patungo sa isang maliit na sapa na konektado sa ilog. Isang daluyan na matagal nang nakalimutan. Dito, sabi ni Leo, hindi lahat ay sa pinagmumulan. Isinausaw niya ang kamay sa tubig at pinahira ng sugat ni Tomas. Hindi ito himala na agad gumaling, ngunit huminto ang pagdurugo at ang batay huminga ng mas maayos. Hindi mabilis, sabi ni Leo sa mga tao. Hindi madali, dahil ang lunas na walang hanggan ay sumpa. May umangal, may umiyak, ngunit may ilan ding tumango, nakaramdam ng hangganan. Sa dilim ng mga puno, may aninong ngumiti. Kinagabihan, dumating ang ikalawang pagsubok. Isang mayamang mangangalakal mula sa Karatig Baryo ang dumating. May kasamang mga tauhan at dalang ginto. Lumapit siya kay Leo, tuwid ang tindig, matalim ang mata. Balita ako, sabi ng lalaki. Kaya mong kausapin ang ilog? Hindi, sagot ni Leo. Ako'y nakikinig. Ngumiti ang mangangalakal. Kung ganon, makinig ka rin sa alok ko. Gagawa tayo ng balon. Pagmamayari ko, bantay mo. Hahatiin natin ang biyaya. Nanikip ang dibdib ni Leo. Sa likod ng mga ngalakal, nakita niya ang mga nagnanais. Nakadikit sa anino ng mga tauhan, pabulong, gutom. Hindi, maring sabi ni Leo. Nagbago ang ngiti ng mga ngalakal. Isipin mo ang baryo. Isipin mo ang ginhawa. Sumagot ang ilog sa loob ni Leo. Hindi galit, kundi bigat. Nakita niya ang hinaharap. Balong may bayad, tubig na sinusukat, ilog na pinipiga hanggang sa matuyo. Ang ginhawang binibili, sabi ni Leo, ay may interes na kaluluwa. Umalis ang mga ngalakal, galit, ngunit may pangakong babalik. Nang gabing iyon, dumalaw si Amihan kay Leo sa panaginip. Nasa gitna sila ng ilog at sa pagitan nila'y isang timbangan, isang pansaawa, isa sa pagpapabaya. Sa bawat pagpapagaling, sabi ng diwata, may mawawala. Sa bawat pagtanggi, may masasaktan. Paano ko malalaman ang tama? Tanong ni Leo. Ngumiti si Amihan, malungkot ngunit payapa.
Hindi mo malalaman. Kaya ka tao. Pagmulat ni Leo, may marka sa palad niya. Hugis alone, hindi sugat. Isang paalala. Sa labas, may narinig siyang iyak. Hindi ng bata, kundi ng isang matandang babae na walang makuhang tulong. Huminga ng malalim si Leo at tumayo. Dahil ang tunay na laban ay hindi sa mga nilalang ng dilim, kundi sa pagpili kung sino ang uunahin kapag hindi lahat ay maililigtas. At sa lilim ng ilog, ang mga nagnanais ay nagtipon muli. Ngayon, may bagong plano. Gagamit sila ng awa. Dumating ang ulan ng walang babala. Hindi ito ang ulan na nagdadala ng ginhawa. Ito'y buhos na parang may hinahabol ang langit. Umangat ang tubig sa mga kanal, kumapal ang putik sa daan, at ang ilog ay umingay, hindi sa galit, kundi sa babala. Nakatayo si Leo sa pampang, ramdam ang pagbabago sa agos. Hindi ito tulad ng dati. May mga bahagi ng ilog na tila masyadong mabilis ang daloy, at may mga bahaging halos huminto. Parang may mga kamay na humahawak mula sa ilalim. Dumating na sila. Bulong ni Amihan sa tabi niya. Ginagamit na nila ang awa. Paano? Tanong ni Leo. Hindi na niya kailangang hintayin ang sagot. Mula sa baryo may nagsisigawang paparating. Mga tao, may pasan-pasan na may sakit, may karga-kargang matanda, may mga batang halos walang malay. Leo, sigaw ng isa. Tulungan mo kami. Lumapit si Mang Simo, basang-basa ang balabal. May nagkalat, sabi niya. Isang sakit na parang lagnat pero hindi tumatalab ang gamot. Sa bawat bahay na tumatanggi kang tulungan, doon sila dumadaan. Nanlamig ang sikmura ni Leo. Ginagawa nilang sandata ang pangangailangan. Tumango si Amihan. Ang mga nagnanais ay hindi lilikha ng sakit. Iyan ay labag sa balanse, ngunit palalakasin nila ang takot. At ang takot ang magtutulak sa tao na sirain ang sariling hangganan. Dumagsa ang mga tao sa pampang. Ang ilan ay lumuluhod, ang iba'y nag-aabot ng alay, manok, bigas, kahit singsing. Isa lang, iyak ng isang babae. Anak ko lang. Sa akin muna, sigaw ng iba. Mas malala ang kalagayan namin. Nakita ni Leo ang mga anino sa likod ng mga tao. Mahahaba, payat, pabulong. Ang mga nagnanais ay nakahalo sa takot. Pinapabilis ang pintig ng puso ng bawat isa. Kung papayag siya, kung gagawin niyang bukal ng lunas ang ilog, alam niyang mauulit ang sumpa sa ibang anyo. Ngunit kung tatanggi siya, may mamamatay. Huminga siya ng malalim. Hahatiin natin, malakas na sabi ni Leo. At ang tinig niya ay sinabayan ng agos. Hindi ang tubig, ang tungkulin. Tumigil ang sigawan. Makinig kayo, patuloy niya. Ang ilog ay hindi gamot, ngunit may mga daluyan, may mga oras, may mga paraan. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang 3 sapa na konektado sa ilog. Mga daanang matagal nang nakalimutan. Sa umaga, sabi niya, doon lang kukuha ang mga bata at matatanda. Sa hapon, ang may sugat. Sa gabi, walang kukuha. Bakit? May sumigaw. Dahil ang pahinga, sagot ni Leo, ay bahagi ng paggaling. May umangal, may umiyak. Ngunit si Amihan ay humakbang pasulong. At sa kanyang paglapit, kumalma ang ulan. Hindi huminto, ngunit naging banayad. Hindi kami Diyos, sabi ng diwata sa mga tao. Kung ituring ninyo kaming ganon, magiging sumpa kami. Sa sandaling iyon, may bumagsak na lalaki sa harap. Si Ramon, ang mangingisdang kilala sa kasakiman. Nanginginig siya, ang mga matay nanlilisik. Kung ayaw mo, hingal niya, ako na ang kukuha. Tumakbo siya patungo sa ilog. Sumigaw si Leo. Huwag, ngunit huli na.
Sa sandaling isawsaw ni Ramon ang kamay niya sa gitna ng agos, umikot ang tubig. Hindi marahas, ngunit mariin. Ang anino sa likod niya ay humiwalay na ganyong buwitre na gawa sa usok. Sumigaw si Ramon, hindi sa sakit, kundi sa pangungumbinsi. "Ibigay mo sa akin," sigaw ng anino kay Leo. "Isang beses lang, isang buhay kapalit ng kapangyarihan." Nakita ni Leo ang hinaharap kung papayag siya. Isang baryong gumagaling ngayon ngunit ginagatasan bukas. Isang ilog na pinipiga hanggang sa wala nang maibigay. "Hindi," sigaw ni Leo, at sa sigaw na iyon ay may buhos ng ulan. Itinaas niya ang kandila na biglang nagliyab kahit basang-basa ang paligid. Ang amoy ng sampagita ay kumalat, tumabas sa takot. Ang tubig ay bumitaw kay Ramon at ang anino ay napunit. Naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Bumagsak si Ramon, humihingal, ngunit buhay. Tahimik ang mga tao. Ang awa, sabi ni Leo, marahan ngayon, ay hindi ibinibigay sa sigaw. Ibinibigay ito sa pagkakasundo. Lumapit si Mang Simo at inilapag ang kamay sa balikat ni Leo. "Nakita mo na," sabi niya. "Ginawa nilang sibat ang awa, ngunit ikaw, ginawa mo itong tulay." Unti-unting humupa ang ulan. Ang ilog ay bumalik sa mas mahinahong agos. Pagod, ngunit buhay. Ngunit sa ilalim ng tubig, ramdam ni Leo ang panginginig, hindi ng ilog, kundi ng mga nagnanais na ngayon ay galit. "Hindi pa ito ang huli," bulong ni Amihan. "Sa susunod, hindi takot ang gagamitin nila." "Kung hindi?" tanong ni Leo. Ngumiti ang diwata, malungkot. "Pag-ibig." At sa gabing iyon, habang ang baryo ay nagpapahinga, may dalawang aninong magkahawak kamay na lumapit sa ilog. Mukha magkasintahan, kapwa-luhaan. At alam ni Leo, ang susunod na pagsubok ay tatama sa pinakamaselang bahagi ng tao. Tahimik ang gabi, higit sa karaniwan. Hindi ito katahimikang payapa, kundi katahimikang may hinihintay. Ang ilog ay banayad ang agos, halos parang natutulog, ngunit si Leo ay gising na gising. Ramdam niya ang panginginig sa ilalim ng tubig, parang buntot ng ahas na dahan-dahang gumagalaw, naghahanap ng sandali. Sa kabilang pampang, natanaw niya ang dalawang anyo. Isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay, basang-basa sa ulan, ang mga matay pula sa iyak. Hindi sila anino, tao sila. Tunay ang kanilang takot. Lumapit sila sa pampang, dahan-dahan, parang may banal na lugar na tinatapakan. "Leo," sabi ng babae, nanginginig ang boses. "Tulungan mo kami." Kilalang kilala niya ang mga ito, Ina at Berto. Magkasintahan mula pagkabata. Ipinagkasundo si Ina sa isang mayamang mangangalakal sa Karatig Baryo. Si Berto naman ay anak ng mangingisdang walang lupa. Noong nakaraang linggo, naglayas sila. Nagkasakit si Berto, iyak ni Ina. Hindi siya tinatabla ng gamot. Sabi nila, ang ilog lang ang makakatulong. Sa likod nila, nakita ni Leo ang mga anino. Hindi lantad, ngunit naroon, pabulong sa hangin. Ang mga nagnanais ay hindi nagmamadali. Alam nilang ang pag-ibig ay marunong maghintay. Lumapit si Amihan sa tabi ni Leo. "Mag-ingat," bulong niya. "Ang pag-ibig ay hindi madaling sukatin." Lumuhod si Ina sa harap ni Leo. "Kunin mo na lang ako," sabi niya, walang pag-aatubili. "Huwag siya." Nanikip ang dibdib ni Leo. Ang eksenang ito ay parang salamin ng nakaraan, ang panata ng kanyang ina, ang alay na hindi niya nakita. "Hindi ganun ang ilog," sabi ni Leo, ngunit mahina ang tinig niya. Humawak si Berto sa kamay ni Ina kahit nanginginig. "Kung may kapalit," sabi niya, "ako na, huwag siya." Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Ang tubig ay umalon ng bahagya,
at sa ibabaw nito'y lumitaw ang isang figura. Ang anyo ng isang matandang lalaki, may anyo ng bantay ngunit ang mga matay gutom. Isang buhay, wika ng figura, kapalit ng kalusugan, napakalinaw ng kasunduan. Hindi ka bantay, mariing sabi ni Leo. Isa kang nagnanais. Ngumiti ang nilalang, at ikaw ay tulay. Alam mo ang halaga ng pag-ibig. Sumiksik ang mga anino sa paligid ni Ina at Berto, pinabibigat ang kanilang hininga, pinalalakas ang takot. Kung tatanggi si Leo, maaaring mamatay si Berto. Kung papayag siya, uulit ang sumpa, ibang mukha, parehong sugat. Huminga si Leo ng malalim at ipinikit ang mga mata. Pinakinggan niya ang ilog, hindi ang agos, kundi ang katahimikan sa pagitan. At ang pag-ibig? Tanong niya sa nilalang. Ano ang ibinibigay mo? Tumigil ang nilalang. Hindi sanay ang mga nagnanais na tanungin ng kapalit. Ang pag-ibig, patuloy ni Leo, ay hindi transaksyon. Ito'y paninindigan. Lumapit siya kina Ina at Berto. Makinig kayo sa akin, sabi niya. Ang ilog ay hindi kukuha ng isa sa inyo, ngunit may hihingi nitong lakas, hindi sa katawan, kundi sa pagpili. Hinawakan niya ang kandila at inilapag ito sa pagitan nilang tatlo. Ang apoy ay banayad, hindi masakit sa mata. Kung handa kayong harapin ang galit ng mundo, sabi ni Leo, kung handa kayong mabuhay na walang basbas ng karamihan, ang ilog ay tutulong. Paano? Tanong ni Ina, may pag-asa at takot na magkahalo. Hindi niya agad gagaling, maring sabi ni Leo. Ngunit mabubuhay siya. At ang lakas niyo, iyon ang magiging lunas. Sumigaw ang nagnanais, galit. Nilalabag mo ang alok. Sumagot ang ilog. Hindi sa hampas, kundi sa pag-agos ng liwanag sa paligid ni Ina at Berto. Ang mga anino ay umurong, parang nasunog ng katotohanan. Bumagsak sa tuhod ang nilalang at naglaho, sumigaw sa galit. Si Berto ay huminga ng mas maayos. Hindi siya gumaling, ngunit hindi na rin siya naghihingalo. Yumakap si Ina sa kanya, umiiyak. Salamat, bulong niya kay Leo. Ngunit alam ni Leo, hindi pa tapos ang gabi. Mula sa ilalim ng ilog may gumalaw, mas malalim, mas sinauna. Isang presensyang hindi nagnanais, hindi bantay. Isang batas. Lumapit si Amihan, ang mukha ay seryoso. May darating, sabi niya. Hindi para kunin, kundi para hatulan. Hatulan ako? Tanong ni Leo. O ang ilog, sagot niya. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang mababang tunog, parang tambol sa ilalim ng lupa. Ang tubig ay unti-unting luminaw, at sa ilalim nito ay may anyong unti-unting bumubuo. Hindi diwata, hindi tao, kundi alaala ng mundo. Ang huling kabanata, bulong ni Amihan, ay hindi laban ng lakas. Ito'y laban ng pananagutan. At sa gabing iyon, habang magkahawak kamay sina Ina at Berto, alam ni Leo na ang susunod na pagsikat ng araw ay magdadala ng pasya na hindi na niya maiiwasan. Ang ilog ay magtatanong, handa ka bang managot kahit wala nang papalakpak? Bago pa sumikat ang araw, nagising ang buong daigdig. Hindi sa ingay, hindi sa lindol, kundi sa katahimikan. Katahimikang napakalalim na parang may humawak sa hininga ng lupa. Ang ilog ay tumigil. Hindi ito natuyo, ngunit ang agos ay tila huminto sa isang iglap, parang naghihintay ng huling salita. Nakatayo si Leo sa gitna ng pampang, mag-isa. Wala si Mang Simo, wala si Aling Rosa, wala ang mga tao ng baryo. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil hindi sila maaaring sumama. Ang sandaling ito ay hindi para sa saksi, kundi para sa mananagot. Sa harap niya, unti-unting umangat ang tubig. Mula rito'y nabuo ang anyo ng isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng isip. Wala itong tiyak na mukha,
ngunit sa bawat anyo nito ay may bakas ng bundok, ulap, ulan, ugat ng puno at daloy ng dugo ng tao. Ang tinig nito ay sabay-sabay na bulong at dagundong. Ako ang alaala ng batas, wika ng nilalang. Ako ang hindi binabanggit ngunit sinusunod. Ako ang nagtatanong. Sa likod ni Leo, naramdaman niya ang presensya ni Amihan. Tahimik, magaan, ngunit handang umako ng kapalaran kung kinakailangan. Leo, bulong niya, anumang mangyari, salamat. Huminga ng malalim si Leo at humarap sa nilalang. Ano ang hatol? Tanong niya. Walang galit, walang takot. Umuga ang tubig. Nilabag mo ang takdang daloy, wika ng batas. Pinalaya mo ang dapat nakagapos. Pinili mo ang tao kaysa sa kasunduan. Hindi ko itinanggi, sagot ni Leo. Pinili ko ang buhay na may hangganan kaysa balanse na kumakain ng sarili. Tahimik ang ilog. Alam mo ang kapalit? Tanong ng batas. Opo, sagot ni Leo. Hindi ako magiging bayani, hindi ako sasambahin. At kapag nagkamali ako, walang ibang sasalba. Tumitig ang nilalang sa kanya. At sa unang pagkakataon, tila may pagdadalawang isip ang batas ng mundo. Kung ikaw ang tulay, wika nito. Ikaw ang unang guguho kapag bumigat ang tawiran. Tumango si Leo. Mas mabuti iyon kaysa maraming madurog. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Lumuhod siya sa harap ng batas, hindi bilang bihag, kundi bilang nilalang na muling may sariling bigat. Ako ang dating tanikala, sabi niya. Ngayon, ako ang saksi. Kung magkamali siya, ako ang unang haharap. Nag-ikot ang hangin. Umalo ng ilog, sa wakas, muling umagos. At kung ang tao'y muling sumubok gawing ari-arian ng ilog, tanong ng batas. Sumagot si Leo bago pa si Amihan. Hindi ko sila pipigilan sa takot, pipigilan ko sila sa paalala. Paano? Tanong ng nilalang. Ngumiti si Leo pagod ngunit buo. Sa pamamagitan ng pagkawala ko, tumahimik ang lahat. Kapag ginamit nila ang ilog para sa kasakiman, pagpapatuloy ni Leo, lalayo ako at kapag nawala ang tulay, mauunawaan nila ang halaga ng ugnayan. Mahabang sandali ang lumipas, sandaling parang sinusukat ang timbang ng isang kaluluwa laban sa bigat ng daigdig. Sa huli, nagsimulang magbago ang anyo ng nilalang. Ang bundok ay naging hamog, ang ulap ay naging ulan, ang tinig ay naging agos. Tinanggap, wika ng batas. Hindi bilang tagapagdusa, kundi bilang tagapagpaalala. Biglang lumiwanag ang ilog, hindi nakakasilaw, kundi mainit sa dibdib. Ang marka sa palad ni Leo ay umagos sa buong braso, saka huminto. Hindi bilang tanikala, kundi bilang daan. At sa isang kisap mata, nawala ang nilalang. Bumalik ang mga tunog ng mundo, mga ibon, hangin, ulan na banayad. Sa Pampang, naroon na sina Mang Simo at Aling Rosa, kasama ang mga tao ng baryo. Hindi sila nakakita ng laban, ngunit naramdaman nila ang paghinga ng lupa. Natapos na ba? Tanong ni Mang Simo. Umiling si Leo. Nagsimula pa lang. Lumapit si Amihan sa gitna ng ilog. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa tubig hindi bilang bilangguan, kundi bilang tahanan. Hindi na ako reyna, sabi niya, ngunit hindi na rin bihag. Ngumiti si Leo. Sapat na yon. Pagkaraan ng mga araw, bumalik ang buhay sa baryo. Mas payak, mas maingat. Ang ilog ay nanatiling umaagos kahit tag-init, ngunit hindi na ito hinahabol. Hindi na rin ito sinasamba. At si Leo, hindi na siya palaging naroon. May mga panahong nawawala siya ng matagal. Sinasabing nasa ibang baryo, ibang ilog, ibang sigaw ng pangangailangan.
Kapag may sakim na sumusubok ang kininang tubig, bigla raw nawawala ang daloy hanggang matuto silang umatras. May mga batang nagtatanong, totoo bang may diwata sa ilog? Ngumingiti na lang ang matatanda. Hindi mahalaga. Mas mahalaga kung marunong kang huminto. Sa isang dapit hapon, may batang umupo sa pampang at nakita ang isang lalaking payat, nakangiti, nakatingin sa agos. "Kuya," tanong ng bata, "sino ka po?" Sumagot ang lalaki marahan, "Isang mangingisdang natutong makinig." At sa ilalim ng tubig, sa pagitan ng mga alon, may tinig na sumabay sa hangin, banayad, malaya at buhay. Hanggat may taong marunong managot, ang ilog ay hindi matutuyo. Wakas.